Isa pang balita sa labas na ipinang Chinese national naman daw ho nahuli sa paggamit ng peking lisensya. Nangyari ho ito dito sa lungsod ng Quezon. Nababante sa balita, Abante reporter Jansay Makahilas. Abante Radyo Live Report. Yes, sa morning ko sa Kuya Benji, arestado ang isang 60 taong gulang na Chinese national matapos umanong magpresenta ng peking driver's license habang bumibisita sa kanyang kaibigang nakakulong sa CIDO o CIDU sa Quezon City Police District. Kinilala ng otoridad ang dayuhan na si alias Lu. Sa investigasyon ng mga otoridad sa entrada pa lamang ng pasilidad ay iprinesenta ng in-check ang kanyang lisensya sa nagbabantay o dito nga sa jailer. Pero napansin ng jailer ang mga irregularidad sa naturang ID at agad siyang nag-request ng verification sa LTO o Land Transportation Office. Lumabas sa official certification ng LTO na ang pangalang Lai Sang Lu at ang nakalagay na license number sa driver's license ay wala sa database ng Land Transportation Office. At nang muling bumisita nga si alias Lu sa CIDU at muling iprinesenta nito ang peking ID, ay agad na siyang inaresto ng mga kapulisan. Maharap ang suspect sa kasong falsification of public document at Republic Act 4163 o ang Land Transportation and Traffic Code. Ako si Jansay Makahilas. Ano yun? Yes, Anong tawag dyan? Di ba? Talahib. Saan kaya nakakuha yung lisensya na yan? Ano yan? Sa... Anong tawag alam mo dyan? naman Kuya Benji. Oo. Alam mo Kuya Benji, hanggang ngayon ay hindi masawata itong mga talahib. At minsan nga, pag bago ka pumasok sa LTO, meron dyan mga nag-aalok. Malamang sa alamang, doon nakuha yan. O doon niya na yung lisensya yan, yung peking lisensya na yan. Dahil unang-una, in-check nga ito, dayuhan. So, hindi agad basta-basta makakakuha yan eh. Kumbaga, dadaan talaga sa proseso yan. May mga documentation hingi. At saka, nangyayari din yan sa ilan natin mga, lalo na yung mga driver, hindi, maaaring private motorist kasi na rin. Kasi ganito Kuya Benji Oo. ang iba gusto mapadali dahil ngayon nga ang LTO nagigpit. Kukuha ka ng student. Yan. Siyempre, pagkakuha mo ng student, may buwan pang bibilangin niya bago ka makakuha ng lisensya So ngayon, pag nakakuha ka ng student, mag-driving school ka ngayon. So, talagang mahabang proseso yan. So, yan yung iniiwasan ngayon na halos karamihan. Kaya yung makakasabay mo sa kalsada, bara-bara kung magmaneho na nga lang. Oo, di ba? Peke ang lisensya. At saka nga, yung iba, kung pagkuha ng student license, pinangmamaneho na ng mga public utilities, pero actually hindi po pwede. Dapat may kasama ka diyang talaga lisensyado, nakasampro man naman, hindi pa po pwedeng pakawalan, pero nalulusot pa rin Ang nangyayari, may mga public utility vehicle drivers tayo, may mga ganyan ding talahib, yan ang unang isinusuko, hindi yung kanilang lisensya totoo. May mga ganyan mga dual license holder, Jancy. Dual citizen na. Dual citizen. may mga dalawa lisensya, isang totoo, isang talahib. Ayun. Nabibili. Sa kaya nakukuha talaga yan? Diyan din sa LTO. Talagang wala. Pero pagka nagkabulilyasuhan, walang record sa LTO. Pero mukhang totoo talaga yung lisensya na yan. Yun, oo. Lalo na, may swerte kung yung enforcer medyo bago-bago, hindi agad nag-check yan Pero yung matatagal ng enforcer, wala kang lusot dyan. Buti, yung pala, sa unang pagkakataon, nakapasok yung Chinese national. Pero nagduda na yung warden. Umulit ulit. Oo, yung jail warden. Akala niya makakalusot. Ayun. Kasama na niya yung kaibigan niya sa kulungan. Dalawa sila. Dalawa na sila. Ingat. Jansay, thank you. Yes, Kuya Benji. Salamat sa iyo. Ako si Jansay Makahilas. Abante! Abante Radyo Live Report.